na si Marlon Purificacion. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil. Binigyan siya ng 40 pesos, ay 40,000 pesos. Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bong. Ako, tingin ko doon sa mga meetings, chimay lang ito ni Vic Rodriguez, pero akala mo kung sino magsalita. After that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Hindi ba nakinabang ito? Sumipsip ito sa itlog ni Marcos? Saan ba kayong lugar in the scheme of things of the Duterte group, the Duterte family at saka sa limpusa lang naman kayo. Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuna. Dagdag Mahalita News Update. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag kalimutan po mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Lalo na po pag pinaliguan niyo po ito ng maraming likes, busa ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share niyo po ito mga kabalitaan. Sa Facebook naman ho, huwag niyo pong kalimutan, follow, like and share ho tayo doon mga kabalitaan. At huwag kalimutan po yung sombrero po, nakaabang po ito sa mga kababayan natin dito sa Pinas. Pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, sigurado ho kayo mapapadala, random ho tayo magbibigay ho nito mga kabalitaan. Tandaan nyo po at sa mga gustong bumili, siyempre of course, sa mga nasa abroad, sa Europa, sa Middle East, saan ba? Sa Hong Kong, sa Singapore, pwede ho kayong mag-comment na lang sa baba at pag-uusapan ho natin yan mga kabalitaan at ipapadala ho natin sa inyo. Ito po, nakaka-buwis itong pakinggan ho ito dahil nga po iniidolo pa naman natin itong vlogger na ito. Dalawang vloggers mga kabalitaan. Yung didiretsohin ko na po kayo itong third floor studio mga kabalitaan. Iniidolo ho natin to sila kasi napakagaling ho yun ng kanilang mga argumento, yung mga idealismo ho nila. Subalit kung matatandaan nyo po, sila po ay tauhan ni si Vic Rodriguez rather, at sinusuportahan ho natin yan si Attorney Vic at in fact ini-endorse ho natin dito sa ating munting bahay kahit wala hong bayad, kahit libre na ho mga kabalitaan para lang pumasok at makilala ho ng ating mga subscribers na mga tagapanood ho natin mga kabalitaan. Kaso nga lang, ang hindi ho natin nagugustuhan dito mga kabalitaan, parang sumama ho yung loob natin sa kanila at nakakawala ho ng respeto itong sino ba yung lalaking yun, at itong si Pam, yung isa. Mamaya malalaman natin, nakalimutan ko yung pangalan. Dahil nga po, yung talas ho ng kanilang mga dila ay parang sumusobra ho sila. Alam naman ho natin na sila po ay talagang makamarkos. Alam naman ho natin mga kabalitaan na ipinaglalaban ho nila yung si Bobo M noong kasagsagan ho ng kampanya at hindi ho talaga sila inisipuera ho sila sa Malacanang, sumama ho sila kay Vic Rodriguez at yun tinanggap naman ho natin si Vic Rodriguez. Well in fact inidulso nga natin, sabi ko kanina. Ang hindi lang ho natin nagugustuhan dito mga kabalitaan, kung sino pa yung mga i-adapt ko na lang yung sinasabi dito ni Congressman or Attorney Jing Paras na mga salimpusa mga kabalitaan. Kung sino pa ho yung bago sa PDP sa Maisog, napakapangit ho pakinggan mga kabalitaan na nangingintriga ho ng mga ka-DDS natin. Lalo na itong si Senador Bongo na itong isang ng third floor studio mga kabalitaan, parang pinapasabong ho nila itong si Mayor Baste dahil daw huli na daw dumating sa pagtipon-tipon at ginawa na ho ng istorya. At ito namang si Pam pag nagsasalita ho, akala mo kung sino nang may nagawa sa Pilipinas. Hindi ho nila tinitingnan yung kanilang nakaraan ho mga kabalitaan. Nagpapasalamat nga tayo sa kanila dahil sila ay pumunta ho sa mga DDS. Bukang loob ho nating tinanggap po sila. Pero sila pa ho ngayon ang nagpapagulo ho sa mga DDS, lalo na ho sa PDP laban mga kabalitaan. Yun ang hindi mo maganda. Pag mali ho kayo, titirahin ho namin kayo. Kahit tayo pa'y kalyado, kasi nga solid ho kami, more than 100% kami ay DDS. Kahit anong gagawin pa ho dyan, kahit yurakan ho yung pagkatao namin, babastusin na ho kami, bababuyin ho kami ng mga uhugin at bangag vloggers. Hindi ho kami lilipat ng ipinaglalaban. Manalo, matalo, dyan ho natin makikita kung loyal ba talaga kayo sa inyong ipinaglalaban. Hindi naman natin masasabi itong third floor studio na loyal talaga sila sa mga Duterte dahil yung kanilang sinusundan ay ito lamang ho si Vic Rodriguez.
Rodriguez. Si Vic Rodriguez po ang lumuhodo kay Sara Duterte para lang siya itanggapin, para maging bahagi siya ng kapamilya ho ng mga DDS. Kung makapagsalita, akala mo sila na yung hari. Akala mo sila ay organiko sa DDS. Salimpusa nga lang kayo tapos kayo pang magmamayabang ho mga kabalitaan. At itong si Atty. Topacio, may ibinulgar ho laban sa mamang ito. Itong si Doble Cara mga kabalitaan. Itong kasama ni Pam. Na isa pala itong extortionista. Di umano. At nahuli na ho ito mga kabalitaan pala na nangingikil ho sa isang pulis. Na binigyan di umano ito ng 40,000 pesos. Kapalit siguro na para hindi ho siya titirahin. Nung pumasok ko ito sa CR or sa restroom, comfort room, doon na ho siya hinuli mga kabalitaan. Bago ho natin papakita si Atty. Jing Paras, dito muna tayo kay Atty. Yes Yo Topacio mga kabalitaan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, ito nababahala lang ako ha. Kaya gusto kong ilabas dito. Kasi may mga tao, alam mo, kaming mga grupo na ang habol namin ay accountability. Ha? Ay may grupo kami na parang koalisyon, maraming may PDP, may mga retired military, etc. Mga groups na in opposition to the present government dahil nga sa mga anomalyang nakikita namin. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa talangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. Yeah, crab May mentality. mga personalities dun sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga dun sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc. Tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito na si Marlon Purificacion, ano? Oh. Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog, tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong kasama po namin ito. Grabe ka Kasama. naman. Magkakasama po tayo para malaman nyo kung sino si Marlon Purificacion. Ewan ko ba kung bakit naging Yusek ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento and this is documented. Bahala siya kung demanda niya ako ng libel, pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil sa isang Colonel Emma Libunaw na noon ay nasa CIDG. Ito ang ginawa niya. Tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunaw. Kaibigan ko yan. Matinong pulis yan. Napakatino. Very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahanapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. Ala, Oo. siya. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel yung si Marlon Purificacion. Nagkita kayo. Okay, Marlon pala yung pangalan ng lalaking yun mga kabalitaan. Marlon. Tandaan niyo po si Marlon, kilala naman siguro yan dahil sa lagi natin napapanood sa Third Floor Studio ho na kanilang YouTube channel mga kabalitaan. Yung kasama ho ni Pamela dyan na Doble Cara mga kabalitaan. Kita sila ni Colonel Libunaw. Okay. Binigyan siya ng 40 pesos. Ay, 40,000 pesos. Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Entrapment operation Meron na. ng marked money na yun. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya ng CIDG at dinala sa krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda,
na naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po ay extortionist. Tingnan niyo po, extortionist pala itong si Marlon, mga kabalitaan. Kung ito may totoo, mga kabalitaan, so ano bang ipinaglalaban ho nila ngayon? Di ba? Corruption kay Bobo M. Walang pagkakaiba ho yun sa pagiging corrupt at sa isang extortionista ho, mga kabalitaan. Magpinsang buo po ho yun. Kasi money making ika nga. Sa broadcast industry, mga kabalitaan, tinatawag ho yung ACDC, Attack, Collect, Defend, Collect. So walang pagkakaiba ho pala itong si Marlon. Tapos pag nakapagsalita ho rito, akala mo kung sino pong magaling. Akala mo walang bahid hong pangungulikta ho ng pera. So dapat iniisip po nila ito bago sila magbigay ho ng mga makapagdulot ho ng problema sa grupo ng mga PDP at DDS. Dahil yung pagiging intriga ho nila, ito ay hindi ho nakakapagdulot ng maganda. So mamaya-maya, papakita ho natin sa content ni Attorney Jing Paras kung ano po ba ang punot dulo ho ng problemang ito. Tingnan nyo tuloy, nabulahapog tuloy tayo. Pati ako nga, parang hindi ako nakapaniwala agad na, akala ko magaling na content creator ho itong si Marlon. Ayun pala, meron din palang bahid ho. Madumi rin pala ho yung kamay ho nito, ayon pa ni Attorney Topacio, mga kabalitaan. Itong si Marlon ay hinuli ho sa loob ng CR matapos niyang tinanggap yung 40,000 pesos na bilang isang marked money na kung saan po inarbor siya dito ni Kuya Benny sa isa sa anchorman sa ganang mamamayan, mga kabalitaan. So sa puntong ito, parang nabawasan ho yung tiwala ho natin sa kanya. Nabawasan ho yung believe ho natin sa kanya. Di ba? Tulungan ho tayo. Di ba? Ang purpose ho natin, ipaglaban ang mga PDP, mga DDS vloggers, supporters. Ba't sinisira nyo ng paunti-unti ang pamilya ng DDS at ng PDP laban? Hindi nyo ba inisip na ito'y malaking kaguluhang mangyayari ho dito? Pagtatawanan ho tayo ng ilang mga uhugin at bangag vloggers dahil ilan na nga lang tayo ang nakipaglaban ho sa social media na hindi ho binabayaran, ay tayo pa'y nagsisiraan ho dito, mga kabalitaan. At ang masaklap pa ho dyan, ang sinisiraan yung number 1 na senator pa ho ng ating bansa, si Senador Bongo. Inalam nyo muna bago ho ninyo isiniwalat sa inyong programa na meron ho tayong natatanggap na ganitong nangyari kay Senador Bongo at Ibaste. Pero nung nakausap ko po si Mayor Baste at nakausap ko si Senador Bongo, ay hindi pala totoo ho yun. Pag nalalaman ho ito ng mga ilang mga uhugin, bangag vloggers, pag pifiestahan ho kayo dyan, pagtatawanan ho kayo, kikita na naman ho sila, mga kabitaan, kasi marami ho, yun ang gusto ho ng mga uhuging supporters ng mga bangag vloggers, na makahanap po sila ng mali ho sa mga DDS vloggers, ay iko-content ho nila yan pag pifiestahan at nakikinabang yung mga bayarang vloggers ho ng Buboy administration. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsostoke ka ng intrigue. Mangiintriga ka. Gusto mo mag-away-away doon. Napakasama po. So, alam nyo, kagganyan po tayo, at iba-ibang mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And yan. I am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang
mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras, huwag niyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi niyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin niyo ako, labo-labo tayo. Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Tumigil na po kayo. Nakakatalangka po kayo, mga kasama ko. Oo. Alam ko naman, ang mga tao na yung inyong mga principal ay may mga ulterior motive. Gustong magbangong puri, gustong i-rehabilitate ang kanilang imahen, gustong tumakbo. Pwede naman po lahat tumakbo. Di tumakbo kayo kung gusto nyo. Well, huwag kayong naninira. Lalo na yung intriga. Intriga, di ba? Wala pong kwenta yon. Okay? So, yan po ang uri ng mga tao na ngayon ay naghahasik ng pagkakabahabahagi dito sa mga grupo na maganda naman ang adhikain. Okay, oo. Alright, alam niyo po ba mga kabaitaan, yung pangintriga ho, pagawain ho yan ng babae at bakla. Kaya parang naintriga rin ako dito kay Marlon. Ano ka ba, Marlon? Straight ka ba? Or medyo tabingi rin parang sisindan niya? Ito yung nagtatanong lang, kung talagang lalaki kang tao, ba't ka ba naging intriga? Ano bang mapapala mo? Ano bang intention mo para mangintriga ka? At yung inintriga mo pa, Marlon, ay yung number 1 senator pa ng ating bansa, itong mayor ho ng Davao na si Baste. Na alam naman ho natin na in good terms itong dalawang to. Dahil taga Davao ho ito. Kayong hindi taga Davao, hindi nyo alam kung ano yung mga agalawan dyan. Huwag na kayong mag-intriga. Kung talagang iniisip nyo, kakampi nyo ang mga DDS, kakampi nyo, love nyo ang mga PDP laban members, mga kabalitaan, ng mga grupong yan, kung concern ho kayo, dapat tumawag kayo ni isa sa kanila para to confirm the issue kung may katotohanan ba o wala. Hindi yung bira ng bira, wala namang patutunguhan, baka may intensyon siguro hindi maganda, kaya okay lang. Ngayon, anyari ngayon, nabuking ka tuloy. Meron ka palang kasong pangungulikta. Extortionista ka pala, sabi ni Atty. Topacio. Mas ikaw pala yung naging kayaya ho sa usaping ito dahil pinipersonal nyo itong si Jing Paras at itong si Pamela, na personal na rin ni Jing Paras at nakakabuisit ho yung kanyang mga komento dahil personal na talagang planado ho talaga na atakihin nila si Atty. Jing Paras, mga kabaitaan. Ano ba, sisiraan nyo ba si Atty. Jing Paras? Na yun naman ay klarong loyalista ho yan. Loyalista ho yan sa mga DDS, lalo na kay Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. At ito po, pakinggan ho natin yung malutong-lutong na banat ho dito ni Atty. Jing Paras laban ho kay Marlon at kay Pamela ng Third Floor Studio, mga kabaitaan. So pakinggan muna natin dito, mga kabaitaan, si Atty. Jing Paras dahil siya po ay talagang nanggagalaiti ho sa galit dahil nga po sa komentaryo ni Pamela na wala na ho sa hulog, mga kabaitaan. Aling, anong masasabi mo dito sa yung binanggit mo sa akin ngayon? So ano ba ito, Sec Jing, at dahil na nababanggit at nasusangkot din, no? Yung pangalan ni Senator Bongo dito po sa issue ito, pati yung pangalan mo at mukhang parang meron pong intriga, no, dito po sa kampo ng mga, sabihin natin, ng mga Duterte. So ano masasabi nyo rito, kasi mukhang naglilinis daw ho sila ng bakuran. Ano ba ito, iisang bakuran tapos parang nagkakaroon ng ganyan intriga. Okay, siguro bigyan kita ng background. Kamakailan lang kasi nag-upload si Paring Ado tungkol sa kung sino ba talagang tunay na kingmaker. Kasi mayroong isang baguhan lang na sumali sa grupo ni Pangulong Duterte. Siguro nagbayad yan siya sa isang tao ni Duterte diyan para makapasok. Ngayon, naghari-harian. At kala mo kung sinong tao na ito, sumulat pa ng libro. Sabi ni Paring Ado, sumulat pa ng libro at ang title ng kanyang libro ay Kingmaker. Parang sinita ni Ado na bakit? Sino bang Kingmaker? Hindi ba si Sara? Kasi si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. So kung if you analyze the word Kingmaker, how it is applicable to someone who is the one carrying the ball for someone to make a victory, no? So nag-comment lang ako
At I just like any person who reads any social media, release, ay nag-comment ako. At bigla ngayon, itong Chimay at Chimoy nitong isang ambisyosong maging senador na talaga namang bata-bata ito ni Marcos hanggang ngayon at ever since, pero nagkukunyari na kasama daw sa kay Duterte ngayon, bigla akong tinira. Biglang tinira si Bongo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Paring Eli na pambababoy nitong atsay at houseboy nitong tao na kingmaker daw siya. Okay, pakinggan natin. Ako parang Kuya Bibi, yung pagiging late ni Sen. BG, siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nga magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Chat ka na. Parang sa sinasabi niya dito mga kabitan, wala ko tayong nakikita na ganun nga, no? May problema, may issue, parang inintriga lang talaga. At di ko rin alam kung ba't niya po inintriga itong si Senador Bongo at ano po bang meron, parang galit ho sila dito kay Senator Bongo. Kasi may kasabihan ho tayo mga kabitan, better late than never. Kaysa naman ho talaga hindi ho sumipot itong si Senator Bongo ay talagang nakakahiya ho at kukwestiyonin ho talaga siya dyan. Pero andyan si Senator Bongo. Tapos intrigahin lang, nahuli, tapos tumaliko lang si Mayor kasi ibinigay yung mic para makapagsalita ho itong si Senador Bongo. Tapos ngayon bibigyan ho nila ng kulay yung pagtalikod ni Mayor Basti Duterte. Parang napaka-nonsense naman ho yung observation na yan. At gusto nila siguro magkakagulo ho yung grupo. Kaya ayun, hindi na nila pinapansin kung anong mangyayari sa mga sasabihin nila. Basta sila ay makapagsalita lang patungkol sa ganyan. Masaya na ho sila dyan mga kabalitaan. Hindi nila tinitinan yung kapakanan ho ng organisasyong iyon mga kabalitaan. Ginagawa ng intriga sa pagitan ni Senator Bongo at itong si Mayor Baste. Pero sa may mga pagkakataon talaga kung malilate ako personally, kausap ko si Senator Bongo just the other day. I was in Hong Kong and I had a chance to talk to him. At tinanong ko siya, Senator, mukhang itong mga tauhan ni Vic Rodriguez, lalo na itong pangit na dito sa anong pangalan nitong vlog nila, iniintriga ka. Parang pinapaaway pa kayo ni Baste. Sabi ni Senator Bongo, walang ganon. We are good friends with Baste. Pero kung pakinggan mo itong kumag na ito, itong tao ni Rodriguez, ay parang baguhan lang sila sa grupo. Kami ni Bongo, kami ni nilang mga cabinet officials ni President Duterte, matagal na po kami. Kayong mga bagito, nagbayad lang naman kayo para makapasok kayo sa mga Duterte, trumaisob, nang iintriga pa kayo, mga walang hiya kayo. Kayo nga yung mga pinagdudahan na mga pakawala ni Marcos. Di ba? Okay, mayroon pang isa, itong Chimay ni Vic Rodriguez. Ito, pakinggan natin ito. Ito, buntot ng buntot kay Vic Rodriguez. Taga-dala lang ng kanyang,
ano bang tawag niyan? Portfolio. Ako, tingin ko doon sa mga meetings, chimay lang ito ni Vic Rodriguez, pero akala mo kung sino magsalita. Ang yabang-yabang. Oh. Pakinggan mo nga itong babaeng itong na swangit din ang muka. Okay. Uy, sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Sabihan mo si Bongo, huwag siyang mga away. Sino ka ba, Chibay? Si Bongo, number 1 senator. Yung amo mo, kulelat sa senatorial race. At kadami-dami sa mga grupo ng mga Duterte Parallel Organization. Ang tingin dyan sa amo mo ay pakawala lamang ni Marcos. So, sino ka bang manglalait kay Bongo? Sino ka? Sino ba itong chimay ni Vic Rodriguez na ito? At saka saan ba galing itong dalawa nito, mga kababayan? Hindi ba nakinabang ito? Sumipsip ito sa itlog ni Marcos noong pagsampa pa lang ni Marcos pagka-presidente. Mga tangay-tangay ni Marcos ito sa Malacanang eh. Kaya lang, nasipa dahil inaway nila yung First Lady, alsa balutan ito lahat. Tapos ngayon, ay walang mapuntahan, outside the bakod, biglang nilapitan yung isang puting buhok na tauhan ni Duterte at nagkaayusan yata, biglang naghahari-hari ngayon sa mga organisasyon. Tapos, manglalait pa kay Senator Bongo, number 1 senator, at number 1 tauhan ni Duterte. Kayo, sino ba kayo? Saan ba kayong lugar in the scheme of things of the Duterte group, the Duterte family, at saka salimpusa lang naman kayo. Mayroon pang sinasabi itong kumag na babae na ito. Pakinggan natin uli. Senator Bongo, pagsabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. I-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Alright, so kumalas lang daw sa corruption Parang itong si Marlon, ano bang ginawa? Ba't hindi nila sinipa si Marlon sa grupo nila? Mayroon palang kaso tong banging-extort mga kabalitaan. At saka yung sinasabi dito ni Pamela, parang hindi ko katanggap-tanggap na siya pa ang nagsabi na maglilinis daw sa hanay ng kanilang grupo. Ang lakas ng loob na sila laman ho yung salimpusa o sa mga DDS. Tapos sila yung maglilinis mga kabalitaan. Diba? So lumalabas ang totoong kulay nitong si Pamela na kumbaga walang sinasanto, makaalyado ka o hindi ay babanatan ho kayo kahit walang kasiguruduhan. Yung sa kanila ay bibira lang ng bibira para naman ho sila ay pagfiestahan ng kanilang mga followers at panunuorin para sabihin na sila ay mga matatapang. Pero yung tapang ho nila ay wala ho sa hulog, wala sa lugar dahil yung kanilang binabanatan ay kasamahan lamang ho kapwa DDS mga kabitan at organic pa mismo na mga DDS loyalista mga kabitan yung kanilang mga tinitira. Umalis lang daw dahil sa corruption. Well, isa-isahin natin itong sinasabi nitong Atchay ni Vic Rodriguez. Itong dalawa, anong pangalan nito? I don't even know the names of this houseboy at saka Atchay ni Vic Rodriguez na buntot ng butot sa kanya, mga tauhan niya doon sa Malacanang na sinipa din ni President Marcos at ni Lisa Araneta Marcos at walang mapuntahan. Dito nagkakalap ng
nagkakalap ng lagim sa mga Duterte. First and foremost, Miss Atchay, si Jing Paras po, hindi po maalat. Mahal na mahal ito ng mga Duterte followers. As a matter of fact, ako pong namumuno ng kampilan ng mga mamayan na may 36 organizations na kasama. So, wag mo akong laitin dahil baka mamaya kakainin mo yung sinasabi mo. Pangalawa, hindi po ako tauhan ni Bongo. Bongo does not have any influence on me. In the first place, ako po ay nauna pang kaibigan ni President Duterte, maybe kay Bongo. Dahil kami ni Duterte ay magkasama na sa Kongreso. We were best of friends noong 1998 pa lang. Kaya huwag kang magdadaldal kung hindi mo alam ang history namin ni President Duterte. Hindi po ako pensitter katulad ng amo nyo at kayong dalawang Chimoy at Atchay ni Rodriguez. Kaya huwag kayong magkamali na maglait sa akin kasi hindi ko kayo titigilan. You started this? Maalat ako? Paano ako naging maalat? I'm the leader of so many parallel organizations. Kayo, anong leadership nyo? Naka-attend ba kayo doon sa aming National Forum? Yung tao nyo nga hindi nga sumama yan sa impeachment dahil duwag Duwag. Nag-impeach kami kay Marcos, siya napakaduwag dahil ayaw niyang harapin yung amo niya dahil hanggang ngayon, magkaibigan pa rin silang dalawa. Pakawala siya ni Marcos. Atchay, tingnan mo ito. Kung ako ba ipinsitter or love na love ako ni Duterte. Ito. Your last chance to disappear until summer and come back unrecognizable. Start the chair. Ito si Jing Paras ay... Yung Vic Rodriguez ba, nakilala ka ba ni Duterte? Sumangkay ka na lang. Pero si Jing Paras, pinakilala ni Duterte sa mga leaders ng mga Muslim sa doon sa Sulu. Ito si Jing Paras. Kayo ba? Mayroon kayong picture na ganun? Na pinakilala ka niya kilala ka ng boss sa mga kanyang mga leaders? Tapos ako pa ang sasabihin mo na maalat or inaalat or whatever? Napakakapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit naman ang mukha mo. Ano pa uli? Ipatukar mo pa rin yung kanyang sinasabi. Mayroon pa akong sagutin doon sa pumag na ito. Si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. Pero kung meron ito ding... i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Hinahamon, binabantaan, ano bang videong ipapakita mo? Yung lang may nagpa-off sa amo mong si Vic Rodriguez? Yun lang bang ipagmamayabang nyo? Kumpara sa botong nakukuha ni Senador Bongo sa buong bansa, di ba? Hindi ho nila inisip dito mga kabalitaan na yung kanilang mga ginagawa ho rito
ay ikakasama ho ng kanilang among si Vic Rodriguez. For sure, wala ho itong kalam-alam dito si Attorney Vic Rodriguez mga kabalitaan. At malamang pinagsasabihan ho itong dalawang ito. Dahil, tignan niyo po, simulat sa pool pa lang nung inisyapwera na ho sila sa Malacanang, ano bang ginawa ni Rodriguez? Diba? Pumupunta ho sa Maisog, sumasali sa Maisog Rally para makapagsalita, para tanggapin ng taong bayan nang ito ay parang natanggap na ho ng mga DDS supporters. Heto na naman ho sila, nagsasalita laban sa mga DDS supporters na mga organic pa mga kabalitaan na mga loyalista ni Tatay Digong, sinisiraan, iniintriga na sila ay salimpusa lang ho dyan sa grupong yan. Hindi ho nila iniisip nadala ho sila sa bugso ng kalang damdamin mga kabalitaan na hindi dapat ho nila yan gagawin dahil ang resulta ho nito hindi ho sila mababalikan dito. Ang mababalikan ho sa kanilang mga ginagawa yung kanilang among pinaglalaban na si Atty. Vic Rodriguez na tayo po ay napiktuhan dahil ayaw ho natin magkakagulo ho yung pinaglalaban ho natin mga individual ay hindi nawawala yung suporta natin kay Atty. Vic Rodriguez. Nandyan pa rin ho yun. Pero sa kanilang dalawa ho, nawawalan ho tayo ng gana. Yung respeto ho natin sa kanila, yung parang yung tipo bagang pag nakikita mo sila sa YouTube, sabik na sabik mo na silang mapapanood. Talagang mauupo ka at may kasama pang isang mug na coffee at manunood ka. Parang nawala na ho yan sa akin mga kabalita dahil sa mga pinagsasabi, sa mga salita ho nila ngayon na napakaanghang ho, na wala naman ho talaga sa hulog, napakababaw yung kanilang mga argumento patungkol sa usaping ito mga kabataan, ay wala, sinayang ho nila yung ating sasabihin lang nila yan mga kabataan, ay kung ayaw mo sa amin, huwag kang manood, huwag kang sumuporta, i-unsubscribe mo kami. Ganun lang naman ho yun Pag meron ho tayong makikilalang mga taong dikit na dikit sa mga DDS, pag ganyan ho yung kanilang mentalidad mga kabataan, yan po ay nakakatakot to. Kaya hindi na ho natin to tatapusin. Panoorin nyo lang po ang buong kwento, buong vlog ni Attorney Jing Paras sa kanyang YouTube channel, ang Iparash or Iparash kay Paras mga kabalitaan. Sana kung gusto niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po, share niyo po, paligo ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At sa mga followers po natin dyan sa YouTube, follow, like, and share. Subscribe po sa YouTube at pinutin ang notification bell. Sa ating pagbabalik, magkita-kita pa rin tayo para sa karagdagang impormasyon, balitaan, mo balita, mo komentaryo, o mo latigo mga kabalitaan. To God be the glory, Mama Chup Chup. Peace out.